posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When You Worry Too Much. Jesus lives. Palakpakan natin ang Panginoon na buhay sapagkat dahil siya'y buhay, dapat tayo buhay na buhay din. Walang lugar ang sobrang pag-aalala sa buhay ng nakakaalala na ang Panginoong Jesus ay hindi lang buhay, kundi nananahan sa puso ng bawat mananampalataya. Maraming tao sobrang mag-alala. At kung tutuusin, marami naman talagang pwedeng katakutan sa buhay. Pero mahirap na gawain ang laging mag-isip at mag-alala. Ang ating pong pag-aaral ngayon tungkol sa pag-alala ng labis, when you worry too much. Pag sobra kang mag-alala, mamroblema, ano kaya ang dapat gawin? Salamat Panginoon dahil kayo'y buhay. At kayo ang buhay na siyang pwede naming asahan, pagmulan ng aming sigla, ng aming pag-asa. Turuan niyo po kami, Panginoon, na laging maalala ito at ngayon sa aming pagtitipon, mangusap po kayong may kapangyarihan. Pauwiin niyo po ang aming mga pangamba, mga alalahanin, linisin niyo kami sa aming mga karumihan. Punan niyo po ang aming mga kakulangan at pagingdapatin niyo kaming tumanggap ng karunungan, pagpapalaya mula sa inyo. So we ask you, Father, to be the speaker. Enable us to bask in your glory, Lord, in your love, and to enjoy your presence, and to be liberated and empowered by your word. Speak powerfully. We reject all lies and falsehood in the name of Jesus our Lord, and may your truth set us free. Father, we thank you in the name of your Son, our Lord Jesus. When you worry too much, you might be having too much idleness. Pag isang tao, maraming panahong mag-alala, siguro maraming sobrang free time. Hindi masyadong abala, hindi masyadong busy. Sabi nga ng Handbook of Proverbs na tinipon pa noong 1855, an idle mind is the devil's workshop. Ang isip na hindi puno ng mabubuting bagay, pinupuno ni Satanas ng mga alalahanin at mga kasalanan. So, ang dapat gawin kung sobrang maraming panahon para dyan, get busy or get busier. Kaya marami po sa nagkakaedad na mas magpag-alalahanin. Warrior. Kasi maraming panahon mag-isip. Laging nakaupo, nanonood ng paglubog ng araw. Madaling araw pa lang ay mga gising na. At kung minsan ay hindi pinapayagan ng kalusugan nila na sobrang maging aktibo, marami tuloy oras mag-isip. Kaya maaari namang punuin ang isip ng ibang bagay at nang hindi magkaroon ng lugar ang pag-aalala. Pero ang maganda, lalo't pinapayagan pa tayo ng ating katawan, is maging abala sa pagkilos. Work, because work tires our body and shuts off our minds. Try tiring yourself during the day with work, with exercise, because moving well is good for us. It gets our blood flowing. At naitataboy ang mga pangungulila, ang mga kalungkutan. Kaya mahalaga ang tao, busy. Pero yung sobra namang busy, ganun din ang nangyayari. Because too much preoccupation can backfire. Sabi nga na, many fears are born of fatigue. Pag ang isang tao ay sobra-sobra din namang pagod, ang isip niya nagkakaroon din ng mga kalungkutan at alalahanin. When you worry too much, baka wala ka masyadong tanim na mabuti at natatakot kang umani ng itinanim. Baka marami ka pang tanim na masama, kaya nag-aalala ka tuloy. Kasi kung marami ka itinanim na mabuti, nananabi ka sa pagdating ng bukas dahil baka mamunga na ang mga itinanim mo. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Hindi tayo pwedeng dapat magpadaya kung ano itinatanim daw ay inaani. Kaya kung nakapagtanim na tayo ng maraming hindi maganda sa buhay, it's time to uproot bad plants.
Pwede pa naman niyang bunutin, may pag-asa pa. Kahit nakapagtanim ka na at nalaman mong damo ang itinanim mo, hindi maganda, bunutin. Stop doing wrong kung ginagawa yun at nagawa na. Repent and seek forgiveness. Maraming nabuburang utang pag humihingi tayo ng patawad at tayo ay nagpapakumbaba. At ang dapat gawin habang may panahon, magtanim ng mabuti. Kahit naman may edad ka na, marami pa ring oras para gumawa, magsabi ng mabuti. Ang old age nga, ang pinakamagandang panahon para ituwid ang mga liko, itama ang mga mali, at tapunan ng liwanag ang mga madidilim na bahagi ng ating nakaraan. When you worry too much, baka kulang sa pananalig. Perhaps you're lacking in faith. Sa Matthew 8:24-26, without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us. We're going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Well, actually, rational naman at valid yung fear nila dahil malakas ang bagyo, sinasalanta ng bagyo at ng mga waves at mga alon at hangin yung kanilang sasakyang pangdagat. Hindi naman imposibleng matakot ka nun at hindi naman yun unreasonable. Pero nakita natin yung statement ng Panginoong Hesus dito. He equated fear with lack of faith. Kaya pag marami tayong mga takot at kinakatakutan, ang dapat nating siyasatin yung ating pananalig. We should check our faith. The more faith we have, the less fears. The more fears, it means the less faith. Sabi nga, faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. And if you're assured and you have evidence of God's goodness through faith, you will be much, much less prone to worry. Kaya si Pedro, nung pinalakad ng Panginoon sa tubig, nung siya'y nag-alala, natakot, siya'y lumubog. Matthew 14:29-31, "Come," he said. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith, why did you doubt?" In both cases, yung lulubog na bangka at lulubog na Pedro, pareho silang sumigaw, "Lord, iligtas niyo po ako," o "iligtas niyo kami," at sila naman ay sinagip ng Panginoon at muling napanatag. So nakikita natin, pwedeng mangyari na mag-alala tayo, pwede tayong malibang na manghina ang pananalig, pero pag nararamdaman na natin yun, na tayo ay tinatalo na ng takot, magpaligtas kay Jesus, manalangin, tumawag, dahil yung example, nakita natin, ang tumatawag sa Panginoon, sinasagip niya. Kaya kung minsan nakakalimot tayong manalig, nakikita mong ninenervyos ka na pala, takot na ang naghahari sa iyong buhay, pangamba, anxiety, even panic, remember Jesus and call upon Him. Siyempre, nakakapanik yung lumulubog ka sa tubig, tulad ng panik ng maraming taong iba't ibang korte at hugis at kulay, but the Lord is still Savior of all our worries and Savior from all our concerns. When you worry too much and you think that your faith is a problem, then ask for more faith. Humingi. Kuminsan ang ating mga panalangin parang grocery list, shopping list, hingi nito, hingi nun. Maganda idagdag dyan yung bagay na hindi material. Humingi ka ng karagdagang pananalig, tibay ng pananalig, sapagkat yung taong may tibay ng pananalig, kahit anong bagyo ang dumating, kahit anong warning at signal ang marinig, hindi siya nababagabag. Mag-alala man, konti lang. Hindi siya natatalo at hindi siya nasasakal ng takot. Kaya ang sabi ng mga apostles sa Luke 17:5, increase our faith. Yan ang panalangin nila sa Panginoong Jesus. Sapagkat napatunayang kulang ang pananalig nila, ang diningin nila, dagdagan yon. It is very important for us to practice faith. Habang ito'y pinapractice mo, you put it to use, lalong tumitibay, lalong lumalalim ang ating pananalig. Kung tayo mapag-alala, baka kulang sa kaalaman sa mga pangako at salita ng Diyos. Kung alam kasi natin ang mga pangako at salita ng Diyos, halos lahat ng concern natin covered. And I dare believe every concern is covered. Nung nananalangin itong sa Solomon, sa Panginoong Diyos, masdan natin ang kanyang paggunita sa mga pangako ng Diyos sa langit, ng Diyos sa langit.
1 Kings 8:25. Now, Lord, God of Israel, keep for your servant David my father the promises you made to him when you said, you shall never fail to have a man to sit before me on the throne of Israel. If only your sons are careful in all they do to walk before me as you have done. And now, O God of Israel, let your word that you promised your servant David my father come true. Malakas ang loob nitong Solomon na humingi sa Diyos sapagkat alam niya ang pangako ng Diyos sa kanyang tatay na si David. Kaya sabi niya, yung mga ipinangako niyo po sa ama ko, tuparin niyo, O Diyos. At pagka ang Diyos ay nilalapitan natin, na ang daladala natin ay yung pangako niya mismo at salita niya, ay nakakatiyak tayo na yun ay i-honor. Because God will always honor His word. Solomon, knowledgeable of God's promises to his father, claims it. So it's important for us, bago dumating ang worry, bago dumating ang fear, to know, then to claim and apply God's provision. Hindi kung kailan ka na nag-aalala at natatakot, doon ka pa maghahanap at mag-aaral, baka sa kalituhan mo, wala kang makita. Kaya mahalaga, mag-aral na agad. Sa uluhin ng mga salita ng Diyos, at i-quote sa sarili mo, i-quote sa pinoproblema mo, ang mga pangako niya. Bagamat kung hindi mo yung nagawa at may problema ka na at naghahanap ka pa rin, kapakipakinabang pa rin yun. Pero tiyak na kapakipakinabang lalo kung ginagawa natin before the need arises. Psalm 119 verse 50, sa lahat po ng mga nagdurusa, nahihirapan, memoryahin nyo itong verse na to, alalahanin, gunitain, anumang wika. My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. 5 very big words here. Suffering. Namnamin natin ang Psalm 19:50, sabi, my comfort is my suffering. So unang-una, suffering. Pagka atin pong inalalayan, there is suffering. We all go through suffering. Pero sabi niya, my comfort in my suffering. Bawat suffering, bawat pagdurusa, may kakambal na ginhawa. May kakambal na pampalubag loob, pampalakas ng loob. Sa niya, my comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. So, ang pangako ng Diyos, ang ginhawa ng mga nahihirapan, at ang salita ng Diyos ang nagpapalawig, nagpapahaba ng buhay ng tao. Kaya napakahalaga na alam niya ang mga pangako ng Diyos. Kung alam natin ang mga dealings ng Panginoon sa mga taong ang buhay ay nasa Biblia, nakita natin ang mga pinayagan ng Panginoon na hirap, at kung paano sa halos kaduluduluhan ay biglang darating ang rescue, biglang darating ang tulong dahil mayroong dahilan ang Diyos. At ngayon, hindi lang nailigtas yung mga tao na yon, nagiging huwaran pa natin na maging tularan natin sila, ang kanilang pananalig at ang kanilang pagkapit sa Diyos, lalo't lalo may mamabigat na mga suliranin. Psalm 119, 116, sustain me according to your promise, and I will live. Do not let my hopes be dashed. So, kaya sabing ganon, hawakan mo ako, akayin mo ako, patuloy mo akong buhayin ayon sa iyong pangako. At siguradong ako'y patuloy na mabubuhay. Huwag mo akong hayaang mawalan ng pag-asa. Maraming magagandang pangako ang Diyos. Dapat alam natin. When you worry too much, baka kulang din sa panalangin. James 5:13, is any one of you in trouble? He should pray. Nakita nyo yung simple, mabisa, makapangyarihang solusyon pag ang tao may trouble, he should pray. Unang-una, prayer can change the situation. And even if prayer doesn't change the situation, praying will change your heart. Kaya hindi pwedeng yung prayer walang pakinabang. Maaaring gawin ito yung ginugusto natin na mabago ang sitwasyon, malutas ang problema, dumating ang solusyon, etc., etc. O kaya hindi man ganon, nabago naman ang pananaw natin, nabago ang ating pag-iisip, ganon pa rin ang bunga, tumahimik ka. Ang mahalaga naman sa tao, yung payapa siya. Yung tahimik ka kahit may problema, kahit nga hindi masolve yan, tahimik ka pa rin. Daig mo pa yung nasolve yung problema, pero magulo pa rin sa ang isip niya. Kaya ang mahalaga yung kalooban. At napaka-importante nito mga kapatid, tandaan natin, hindi ninyo kayang kontrolin ang mundo. Hindi ninyo kayang kontrolin ang global warming.
Hindi nyo kayang kontrolin ang earthquakes. Hindi nyo kayang kontrolin ang mga political turmoils. Hindi nyo kayang kontrolin maging sakit. Pero kaya yon ng Diyos. Kaya pag ipinapanalangin mo at inilalapit, ang laki-laki ng nagiging inhawa mo dahil alam mong alam yun ng Diyos. At kung gusto niyang baguhin yun, sinong makakapigil sa Kanya? At kung hindi niya binabago, meron siyang magandang dahilan. Manalig ka na magandang kanyang dahilan kahit kung minsan hindi naabot ng iyong isip. Pero eto pa, kung hindi mo makontrol ang mga bagay na yan at hindi kinontrol ng Diyos para sa kagustuhan mo, meron ka pang pwedeng kontrolin, kapatid, yung kalooban mo. Pag pinili mong manalig, pinili mong sumamba, at pinili mong pumanatag sa salita ng Diyos, hindi ka tatablan ng pinoproblema mo. Kaya laging kapaki-pakinabang ang pananalangin. So you always pray and pray and pray. Yung madalanginin, malayo yan sa pag-aalala. Lalo't ang pananalangin ay punong-puno ng pasalamat. Kasi kung nananalangin ka ng nagpapasalamat, oo nga naman, naaalala mo unti-unti na ang dami ng mga maganda sa buhay na dapat ipagpasalamat, nababalanse ang iyong alalahanin at natutuwa ka pa kung lumaon. Ngayon, maraming ganito mga kapatid. Sobrang nag-aalala, matatakotin, nerbyoso, dahil kulang lang sa saya. Kulang sa libangan o sa sarap sa buhay. Napakahalaga na ang tao ay may saya, may libangan, at may sarap ng buhay. Kaya marami mga tao naghahanap ng aliw. Kung bakit marami naman sa atin, kahit nakakaranas tayo ng hirap, nagiging judgmental tayo sa mga nag-aaliw. Ano naman mas sa mag-aliw? Kung hindi mo ninanakaw ang iyong aliw, wala kang pinapatay, wala kang ginagawa ng masama. Kaya pag tumatanda na ang tao, marami dyan nagkakaroon ng diversyon. Alam nyo, yung may diversyon, napakalaking blessing yan. Kasi ang daming alalahanin. Pag tumatanda ka na, nararamdaman mo na yung mga kasukasuan mo, ayaw na masyadong tumiklop o bumuka ang mga tuhod mo at mga braso. Nararamdaman mo nang mahihiluhin ka, halimbawa, lumalabo ang iyong mata, dumadami ang iyong mga sakit, at kumukonti, usually ang iyong pera. Bihira naman yung papayaman, papadami pera, no? Kadalasan papaubos, nawawala ng hanap buhay, nagre-retire. Tapos ang mga mahal mo sa buhay uubos na. Ang lahat ng mga tiyo mo, magulang, ubos na. Parang yung kayo na lang na magkakapatid ang next in line, no? Dati may mga matatanda kang tinitingnan, pinagmamanuhan. Ngayon, wala na, ikaw na lang lagi ang pinagmamanuhan. So iniisip mo, ako na kaya next. Yung lampas ka na sa alas 12 tanghali ng buhay, yung mga nasa alas 3, alas 4:30 ka na, alam mo yun na malapit na akong humarap sa mga katotohanan. Alam nyo yung mga ganon, sobrang magbigay ng alalahanin. At hindi na iintindihan nyo ng mga tao na hindi pa nakakaranas noon. Kaya marami sa ganong edad, mga past 50, kung kailan pa nagkaroon ng ganong edad, machichismis pa, ang bata-bata naman ang boyfriend ni kumare. Kung biyuda naman siya, di ba? Kung bata ang boyfriend niya, naiinggit ka. Di ba? Ang bata-bata naman ang girlfriend ni ganon, kung biyudo naman siya o wala naman siyang asawa, ano naman ngayon? If there are 2 less lonely people in the world. Do not be judgmental sa mga tao naghahanap ng saya, kasi kadalasan, yung saya mo na lang ang nagtatawid sa'yo sa dilim ng gabi. Yung konting saya mo na lang ang nagbibigay sa'yo ng dahilan para mabuhay pa uli, para bukas o next week. Yung konting libangan mo ang nagbibigay sa'yo ng liwanag, sa otherwise, ang dami-dami mo mga alalahanin sa buhay. Hindi dapat silang ginajudge. Pag may nakikita kang dalawang taong magkasama, hindi sila magkaedad, sabi mo, ang tanda-tanda naman ng boyfriend niya, baka naman kulang siya sa pag-ibig ng magulang nung araw. Mabutit nakakuha na ng husband, meron pang tatay. Kung minsan bonus, may lolo pa. Inggit ka, di ba? Kung minsan naman, bakit kaya ang bata-bata nang nagugustuhan ito, may edad na siya? Kung puro kapwa matanda niya ang nakikita, ang pinag-uusapan laging arthritis, blood pressure, blood sugar, mga katarata, glaucoma, nakaka-depress. Kaya kung minsan masarap kasama yung bata na walang iniisip ng mga alalahanin, puro happening at gimmick ang naiisip, nalilimutan mo mga problema mo. At yung problemang hindi nasosolve, malaking bagay kung nalilimutan man lang kahit sandali. Because you keep your sanity and you keep your cheerfulness.
Mga kapatid, huwag kayong killjoy sa mga taong humahanap ng ligaya. Kasi hindi nyo naman papaligayahin eh. Halimbawa, yung nanay nyong byuda, may boyfriend. Mano, byuda naman. Bakit sasamahan mo ba siya pag gusto niyang manood ng TV? Sasamahan mo ba siyang manood ng sunset? Hindi rin naman, busy ka rin sa sarili mong asawa at mga anak. Tapos pinagkakaitan mo yung nanay mo, yung tatay mo ng kaligayahan. Ang mga tao kasi maraming dala, maraming problema. Matuwa tayo pag nakakakita sila ng konting itinatawid sila sa ganong mga hirap. Pasalamat ka na hindi na nga ikaw ang magtatawid at hindi na ikaw yung kailangang laging nandoon. People have needs. Kaya kailangang maging maunawain. Kaya kung marami tayong mga alalahanin, baka kulang ka lang sa entertainment. Hindi naman masama yung entertainment basta wala kang binibreak na law of God. Kumisa kasi yung mga relihiyoso kung bakit galit na galit sa mga tao. Uy, alam mo, Christian na Christian si nakita ko siyang nagbingo. Kung lumigaya ba siya, hindi naman ninakaw sa iyo yung pantaya. No? So, marami magtatanong niya sa akin and marami will feel uncomfortable. But, lalo yung mga may edad na nating mga nanay, mga tatay, kung ikaliligaya nila, diba, kakausapin mo ba yan sa haba ng mga kwento? Hindi naman lagi. Basta't walang nananakawan at hindi ka naman naghahangad, gusto mo lang malibang. Kung gusto ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng buhay na masaya. Si Elijah, propetang-propeta, natalo ng lungkot, gusto tuloy mamatay. 1 Kings 19:3-5. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. Nakita niyo ang problema niya, natatakot siya, nagtatakbo siya, napagod, tapos iniwan pa niya yung assistant niyang lalaki, nag-isa siya maghapon, magdamag, sobrang nalungkot, na-depressed tuloy, pinaghahalo-halong gutom, pagod, gusto tuloy mamatay. Pero nung ginising ng anghel, pinakain, pinainom, pinatulog uli, ginising, pinakain, pinainom, pinatulog uli. Sumaya na naman, tuloy na naman ang ministry niya. Mahalaga, nakakatawid ka sa difficult days. Ecclesiastes 2:24, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too I see is from the hand of God. Nakita nyo, mapakahalaga kay Solomon i-emphasize na sabi niya, yung pagkain, pag-inom, pagsasaya, galing din yan sa Diyos. Bakit niya idinidiin? Kasi akala ng iba, ang galing lang sa Diyos, tinik, krus, pasakit, kalbaryo. Aming ganon. Kung kailangang danasin yon, danasin. Pero hindi laging ganon ang kalooban ng Panginoon. Gusto niya tayo na mag-enjoy. At sinabi, to find satisfaction in all His work. Not in somebody else's work, not in somebody else's fruits, but in someone's work. In other words, kung nasan ka ko, anong ginagawa mo, doon ka umimbento ng saya. Doon ka humanap ng ikaliligaya mo. Sapagkat yun ang doable, yun ang reachable. Ecclesiastes 3:13, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. Gusto ng Diyos, pag kumakain ka, masaya ka. Umiinom ka, na-enjoy mo yung iniinom mo. May ginagawa ka, hindi ka nagdadabog, natutuwa ka sa ginagawa mo. Ang payo pa ni Solomon, Ecclesiastes 9:8, always be clothed in white and always anoint your head with oil. Baka naman bukas sa kaputi na kayo lahat. Yung puti kasi is associated with linen sa Israel at sa mga disyertong bansa tulad ng Egypt, kaya lahat ng mga nobles laging naka-white, nakalinen. Ibig sabihin kasi comfortable and beautiful. So ang sinasabi ni Solomon, be comfortable, have pleasure, and enjoy beauty, even in what you wear. Sa dami ng lungkot ng mundo, pag may konting saya na pwede mong kunin sa hangin, kunin mo. Pag may konting kaligayahan, kunin mo. Kasi maraming kalungkutan na hindi mo pwedeng iwasan. Mabuti na yung marami kang deposit sa alkansya ng saya, para pag may panahon ng pagdurusa, may madukot kang saya, pampalakas sa mga araw na malungkot ka. Kaya kung may pagkakataong sumaya, magpakasaya ka. May pagkakataong gandahan ng environment, gandahan mo kasi kung minsan napipilitan kang tumingin sa hindi maganda. Meron kang pagkakataong guminhawa, pag ginhawahin mo. Kasi maraming beses hindi ka maginhawa at wala kang magagawa tungkol doon.
So buti na yung marami kang pabaon sa sarili mo na saya, tawa, kagandahan, para pagka panahon ng tagsalat, meron kang panggagalingan ng lakas. Surround yourself with what is beautiful and pleasurable and comfortable. Sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ang dibdib. At ang isa sa mga pagpapatibay niyan, whenever you can be happy, be happy. So that when sadness that cannot be avoided comes, then you are well equipped. Because yung balance mo, kahit ma-withdrawhan ng lungkot, yung sayang nakatago, ang balance mo, marami pa ring sayang natira. Kaya ministry natin, mga kapatid, na magpasaya rin sa isa't isa. Hindi magpalungkot. Hindi may nagsasaya, maiinis ka. May nagkakakanta ng I did it my way, babarilin mo. No? Hayaan mo siya magkakanta. Alam mo ba kung anong problema niya sa buhay? Baka kailangan niya ang kidney transplant. Baka yung asawa niya may cancer. Baka ang mga anak niya walang pangmatrikula. At gusto na niyang tumalon sa ilog na walang tubig dahil El Nino. Kaya ang laki ng problema. Tatalo ka sa ilog, di ka malulunod. So malaking problema yun. So kumanta na lang siya ng I did it my way kahit wala sa tono. Babarilin mo pa. Surviving na nga yung tao. Marami sa atin, they're just trying to survive. Kung minsan nagdadamit ng akala mo payaso o Santa Claus o snowman, hindi mo siya maintindihan. Pero kung nagpapaligaya ba sa kanya, hindi naman ninakaw sa iyo yung suit niya, anong paki mo? Hayaan mo siya, masaya siya. Hindi natin dapat ginadjudge yung kapwa according to our standard. Ako, hindi ko isusuot yan. Siguro, kontento ka sa buhay mo ngayon, masaya ka. Iba ka may hinahanap siyang ligaya na hindi mo naman ibibigay. Ano ngayon kung gano'n ang suot niya? Mahalaga sa spiritualidad, ang tunay na spiritualidad, ang bunga niyan, mga kapatid, kabaitan sa kapwa. Kung hindi ka mabait, kahit sa ulo mo yung buong Biblia, sayang lang. Para ano? When you worry too much, baka sobra ka ng pakikinig sa balita. Bad news. Yung makinig sa balita, manood ng primetime TV, garantisado, lulungkot ka. Kung hindi ka naman mawala ng ganang kumain dahil oras ng hapunan. Babae, tinadtad, sinigan, inilagay sa drum, nilagay ng semento, hinulog sa dagat. Gusto nyo bang panghimagas yan sa inyong paghahapunan? O kaya appetizer, kung late kayo wala kayong mapapala kapapanood yan. Hindi nyo naman kailangan malaman. Nananakot lang para bumenta. Siyempre, because bad news is good news in journalism. Ibig sabihin, papansinin ng tao. Pag nagpapakinig ka sa mga El Nino, La Nina na yan, mga earthquake, takot ang aabutin mo. May magagawa ka ba dyan? Ikaw ba si Bernardo Carpio? Sige, pigilan mo ang paggalaw ng lupa para huwag lumindol. Kaya mo ba yan? So yan ang mga takot na hindi mo naman kailangang entertainin. Kasi wala ka naman magagawa tukol dyan. Kaya manalangin ka. Yan sabi, pray, pray, pray. Siyempre, marami pang nananakot, ay padami na ng padami ang tao sa mundo. Actually, pag nag-aeroplano kayo, makikita nyo, ang dami pang lupang walang laman . Nagkakagulo lang yung mga tao sa mga bayan-bayan at crossing. Pero ang dami pang maluwag. Napakarami ka lang siksikan kasi because of the imbalance ng economy. Natatakot ang mga tao na mauubos na daw ang langis. Actually, mga daang taon pa yan bago maubos. At hindi pa nga nauubos, nakaka-imbento na ang tao ng mga bagong alternative sources of energy. Ang tao kasi fearfully and wonderfully made by God. We were made wonderfully. People will find a way as life finds a way. Sabi niyo ba, papangit na ang buhay? Hindi totoo yun. Tingnan nyo lang ang cellphone na hawak nyo o nasa bag nyo, malalaman nyo umasenso ang buhay. Nung araw, mayayaman lang ang mga may telepono. Yung halos gumapang ka sa lupa, kumatok, pwede po bang makitawag, Mrs. Cruz? Di ba? Dahil sila lang ang may telepono, siya naman may rollers pa. Mamaya! Ngayon, kahit balot vendor, may cellphone. Hindi pa ba yan asenso ng humanidad? Ang mga pharaoh, ang mga Roman emperors, ngayon nahuhukay mga bangkay nila, simpleng abscess lang ng bagang namatay. Appendicitis namatay. Ngayon, routine na lang yan. Diba? Routine. Ang dati nating presidente, Manuel Quezon, namatay sa tuberculosis. Ngayon, nagagamot na yan. In other words, nag-i-improve ang science, nag-i-improve ang technology. Natututo tayo ng green architecture, green lifestyle. Sabi natin, parumi ang mga ilog, buti pa ng araw na malilinis ang ilog natin. Lilinis din yan kasi magigising din tayo sa katotohanan na walang kwenta ang maruming ilog. Yung dating kerumi-ruming ilog sa Singapore, ngayon ang linis-linis na, ang dami na uling isda.
Ganon din naman sa Stockholm, sa Sweden. Sa gitna ng city, ang linis ng ilog, may mga nangingisda, kinakain nila yung isda. Dati daw yung parang Pasig. In other words, ang tao kasi natututo. Matututo. Mag-a-adjust tayo eh. Nagkakaroon ng maraming research sa siyensya. Hindi ba kahit nga ngayon 10, mukhang 30? Napapahaba ang kabataan para mag-enjoy pa ng maraming bagay. Yung mga kulot ngayon, gusto mo tuwid ang buhok mo, bukas tuwid. Gusto mo kulot uli next week, kulot. Maraming nagagawa ang tao. Ang pagkain, nung araw nga, bago ka makakain ng palitaw, kailan magigiling ka pa ng malagkit, mga 3 oras mong ginigiling-giling sa bato. Ngayon, punta ka sa Via Mare, mamimili ka ng lahat. Parang piyesta araw-araw. Maraming tao nung araw, pagka piyesta lang nakakakain ng lechon. O kaya ng karne. Kasi hindi naman available. Pero ngayon, pipiliin mo pa. Puro leg ba, puro likod, puro napipili. Ang trend ng buhay, pag tinan nyo mga kapatid, papaganda. Huwag kayo nawawala ng pag-asa at huwag kayo nagpapalungkot dyan. Kasi God is in control. Ngayon, pag nagpapakinig kayo din sa mga prophet of doom, sa sobrang prophecy, lulungkot din kayo. Diba? Ang alam natin, ang ending ng lahat ng prophecy, darating ang Diyos o babalik tayo sa Diyos, kung alin man ang mauna doon, yung pa rin ang tunay na ending, no matter what the detail. Kaya ng ating dapat bigyan ng pansin. We romance the past too much. Laging the good old days, the good old days. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 7:10, do not say, why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. Huwag kayong magdrama-drama, lagi yung hinahanap yung kahapon ng araw. Yung nung araw, nasasakay ka halimbawa sa bus, talagang yung buhok mo hinila na ng lahat ng hangin bago ka makarating sa Maynila. Yung the good old days ba yun? Na para ka magkaroon ng ice cream, gagawa ka? Good old days ba yun? Marami tayong hindi ina-appreciate sa present, sa accomplishment ng humanidad at ng kabihasnan, because we romance the past too much. When you romance the past, you will be sad. When you worry about the future, you will be afraid. You know what God wants you to do? Enjoy the day. Enjoy the moment. Yan ang payo ni Jesus. Sabi niya, do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Yung iba naman, kaya nagwo-worry, sobrang daming alam. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 7:16, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Habang marami kang nire-research, maraming inaalam na hindi mo naman talaga kailangan sa pang-araw-araw na buhay mo, dadagdagan lang ang alalahanin mo. And sometimes, even in religious studies, ganyan yan. Marami ngayong mga TV networks nagpapakute para makakuha ng audience, mapanood. Walang ginagawa kundi siraan ng Diyos, siraan ng Biblia, guluhin ang pananalig ng mga nananalig. Tapos pag naman nanood ka ng nanood, nakinig ka ng nakinig, ang ending mo ngayon, malilito ka. Hindi ka ngayon makatulog. Anong bunga nun sa'yo? So huwag mo nalang panoorin. Tahimik ang pananalig mo, peaceful ka, that is a gift from God. Do not permit the enemy to disturb you. Kaya sabi, why destroy yourself? Don't be overwise. Alam niyo yung pagiging wise, it's a very difficult and a very high calling. Kaya mga tinatawag ng Diyos na maging mga philosopher, maging mga prophets, maging mga mangangaral, mahirap yun. Kasi pag lumalalim, tumataas ang iyong alam, nagiging vulnerable ka to so many anxieties and fears. You become vulnerable to a lot of isolation and sadness. Kaya nga yung mga tinawag ng mga special people to be God's channels of blessing and wisdom to others and to the multitudes. That's why we privilege them with respect. We privilege them with a lot of things. Kasi ang pwede lang nating isukli sa ating mga propeta, sa ating mga mangangaral, sa ating mga philosophers, ang pwede lang nating isukli sa kanila, pagmamahal, pag-ibig, pagrespeto, kasi dinadanas nila ang maraming hindi na natin dinaranas. Sa kanila ibinubunyag ang mga malalalim, mahihiwaga at mahihirap na mga bagay para maipaliwanag nila sa mga ordinary mortals like you and me. Kaya mahirap yan. Marami sa mga propeta, marami sa mga great artists, marami sa mga great achievers, great thinkers are tormented by their spirits and in their spirits. Kasi they become sensitive to many things. Kaya napakasarap ng buhay ng mga taong regular lang.
Kung minsan naiinggit ka doon sa sobrang dunong, sobrang galing, kaya mo bang buhatin ang bigat ng karunungan? Mahirap yon. Yung may ipabigay sa iyo ang Diyos, sasabihin ng Diyos, ipamigay mo na yan dyan sa mga tao, hindi siya madali. Kaya kung minsan may eccentric behavior, no? Yung mga great artists na hindi nauunawa ng mga karaniwan tao. Basta tayo mga kapatid may hindi nauunawa, huwag nyo i-judge. Sikapin nyo unawain, at kung hindi nyo man lang maunawaan, at least leave it alone. Huwag nyo siraan, huwag nyo pintasan, kasi hindi nyo alam. At pasalamat kayo, at hindi kayo yun. Ngayon, we avoid extremes. Because extreme behavior and extreme thinking also leads to a lot of worry. Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. Gumigitna ka lang, bumabalanse ka lang, para tahimik ang buhay mo. Ecclesiastes 12:12, be warned, my son, of making many books there is no end, and much study wearies the body. Lalo ngayon, ang daming choices. Nung araw, 3 lang ang channel sa TV. Ngayon, daan-daan ang channel. Ang dami mong choice. Kaya wala ka nang mabuong programa. Marami ka kasing choice. Nung araw, pagkahapon, basta mga aninong gumagalaw. Yun lang ang mapapanood mo. Mga lumang pelikula. Wala ka nang maraming choice. Kuminsan, tahimik pa yun eh. Umorder ka sa restaurant ng tea. Nung araw, pag umorder ka ng cha, etong cha. Ano pong tea? Ang daming tea. Alam niyo, mahigit 100 yung papapiliin sa inyong waitress. Pagkatapos papapiliin ka pa kung hot o cold. Tapos papipiliin ka pa kung natural o ganito. May sugar o without. Pag may sugar, natural sugar, coco sugar. Ang dami pang sugar. Huwag na nga, tubig na lang. Ang daming choices ng pati ng soft drinks. Gumugulo tuloy. Bakit natin ito binabanggit? Mga kapatid, kung tahimik na ang inyong kalooban sa pananalig niyo sa Panginoon, huwag niyo nang guluhin ng kung ano-ano pa mga ideya. Walang mapapala. Ang kaluluwang palipat-lipat, papalit-palit. Sabi ni Solomon, tigilan nyo na yung kababa sa sobra. Sabi ko noon, mapapagod ka lang, matutuyo ang iyong lakas. Sabi ko noon, hindi ba tatapos yan? Ang ending din naman, haharap ka sa Diyos eh. Kaya kung tahimik ka na, payapa, huwag ka nang pagulo pa. That's why prophets and philosophers and thinkers and teachers are burdened. And the only thing we can give them is to privilege them with respect. Sabi sa Ecclesiastes 5:12, the sleep of a laborer is sweet. Read laborer as simple man. No? Yung unscholarly man. Sabi ko noon, mas madaling sumaya pag mababaw ka. So huwag mo nang masyadong laliman. Kasi baka walang humukay, para kang nagtago na walang naghanap, lalabas ka rin, mahirap. Pag may mga mababaw dyan, so, ang saya naman nila, mabuti pa sila. No? Yung konting, ay hangin, hangin lang, tumatawa. Kesa naman ang tali-talino mo, wala na makapagpatawa sa iyo. Mas mahirap yun. No? When you worry too much, baka kulang ka lang sa food or drink or chemical balance, tulad ng pinag-usapan natin nun. Kaya, yung propeta, pinakain ng anghel sa 1 Kings 19, 7-9, at guminhawa na siya nung siya kumain at nakainom. Baka sobra ka nagda-diet, kulang ka na sa vitamina, kulang ka na sa minerals, kulang ka na sa nutrients, kaya ka pala malungkot. Ang bewang mo nga, di ba? Ang liit-liit. Pero ang lungkot mo naman, nakatingin ka at nakatulala, no? Sa kawalan, di bali nang lumaki ang bewang mo. Basta masaya ka. No? Ang mahalaga yung kalooban mong masaya ka. Kasi ang buhay, maigsi. Alangan namang ubusin mo pa sa lungkot yan. Kailangan i-maximize mo yung saya. Kaya si Timothy na laging sinisikmura, sabi sa kanya ni Paul sa 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. So kulang siya sa chemical balance. Binabalanse. The Lord Jesus' prescription against worry, Matthew 6:26-34. Sabi niya, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? Sabi, ba't ka nag-aalala? Kita mo yung mga ibon, hindi naman yan nag-agriculture, pero pinapakain, buhay din yan. Mas mahalaga ka kaysa ibon. Kaya ang unahin mo, manalangin, lumapit sa Diyos, manalig. Tapos marami ka pang ibang alalahanin, etc., etc. Kaya sa verses 26-34 ng Matthew 6, sabi ng Panginoong Jesus, and why do you worry about clothes?
See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. And if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Sabi, ba't ka nag-aalala kung ano isusuot mo? Mga little things pa yan. Kasi yung damit dyan, symbolic of all other things. Food and drink, symbolic of all our needs. Plus, what to wear. Sabi niya, nakita mo yung mga damo. Hindi naman gumagawa ng tela yan. Hindi yan naggagawa ng damit. Pero kahit si Solomon, sa kanyang kayamanan, hindi nakapagbihis tulad ng magagarang damo na yan. At kung yung mga damo na buhay ngayon, bukas ay tuyot na at sisigan na lang, ay dinadamitan ng Diyos ng maganda, ikaw pa kaya ang pabayaan ng Diyos? So pag nag-aalala tayo, tumingin ka sa lumilipad na ibon, kaya dapat hindi tinitirador ang ibon, dahil anong titingnan mo kung walang lumilipad? No? Hayaan nyo silang magliparan dyan. At tumingin ka sa damo na maganda, tumingin ka sa isda na maganda, tumingin ka sa lahat ng magagandang likha ng Diyos, ikaw pa kaya ang hindi alagaan? Kung yan nga, inaalagaan. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 6, 26-34, kadugtong, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Nag-aalala ka kasi alam mo kakailanganin mo. Huwag mong kalimutang alam ng Diyos na kailangan mo yun. At kung inassignan ka ng buhay ng Diyos na ganito kahaba, alangan namang wala siyang ilagay na provision. Paano ka mabubuhay? Hindi matutupad yung plano niya para sa'yo. Kaya pakakainin ka niya. Bubuhayin ka niya. Maaaring hindi siya laging gumawa ng himala, pero itinanim niya sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong naturalesa, na bubuhayin mo ang iyong sarili kahit anong mangyari. Life finds a way. Kaya yung mga nagbebenta ng life insurance, pag tinanong mo, ba't po kayo nag-i-insure ng mga tao, paano kung mamatay lahat yan? Sasabihin nila, hindi. Kasi ang tao talagang kahit anong mangyari, pananatilihin niya ang sarili niyang buhay. Kaya yun ang kakampi ng insurance company, yung pag-ibig ng tao sa buhay, nabubuhayin niya ang sarili niya. Ikaw ba halimbawa, pag may insurance ka, napapalitan ng paamong naputol, puputulin mo nga para mapalitan. Hindi, di ba? Hindi ko mo may insurance ka, gagawin mo yun. Kasi mahal mo yung katawan mo, mahal mo yung buhay mo. Itinakda yun ng Diyos. Kaya mananatili ang tao under His care. It is natural to us. So why worry about global warming? Luma na yun. El Nino or La Nina or earthquakes, lalong luma na yun. No? Pag tinignan yung mga guho ng mga Roman buildings ng 2,000 taon na ang nakalipas, noon lumindol. Laging may lindol. Lagi. Buhay pa rin ang buong humanidad. No? May mga nasasalanta, pero marami pa rin nanatiling buhay. At as we always say, earthquakes don't kill, but bad buildings do. Kaya nga nagkakaroon ng kapabayaan yung mga tao. Kumisan, mapahamak tuloy. Yung mga earthquake na yan, noon pa yan, unang panahon pa. Hindi na yan bago. Sabi sa Ecclesiastes 1:9-10, what has been will be again. And what has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Alam na yan ng Diyos. Nagkaroon lang kasi ng pangalan niyang El Nino kaya naging warriors tayo. Nung araw pa sinaunang panahon, hindi umuulan, yung mga tao magpoprosesyon sa mga bukid para umulan. Nangyayari na nun. Pero may bukid pa rin, may tao pa rin, dumadami pa nga. Is there anything of which one can say, look, there is something new? It was here already, long ago. It was here before our time. And if it was here before our time, then it was God designed, God ordained. It is in accordance with God's will. And if God promises that He will take care of you, and He knows the natural things that will happen, God knows how to take care of His people. Yun ang dapat nating panghawakan. Hindi ka padala sa takot, sa mga sensational news. Kapatid, kung ano man ang pinoproblema mo, nandyan na yan, matagal na. Inilagay yan dyan ng Diyos. O kung hindi man, pinayagan niyang malagay yan dyan, alam niya. At kung alam ng Diyos, pwede ka magtiwala. Huwag mong problemahin. Listen, church. Ang problema, nagiging problema kasi pinoproblema. Pag hindi mo pinroblema, di hindi problema. Kaya dalawang tao, dalawang ina,
Yung isa, yung anak, wala pa, 2:00 na ng umaga, balisang-balisa, hindi makatulog. Yung isang ina naman, tulog na tulog. Parehong wala yung anak nila. Yung isa kasi pinoproblema niya, yung isa hindi. So, malaki na yon, alam na niya umuwi. Lalong-lalo kung may pangatlo pa na hindi naman problema, dahil sabi niya, ipinanalangin ko na sa Lord. Wala ako sa kinakalagyan ng anak ko ngayon, pero nandun ang Diyos, so binilin ko na. In fact, mas mahal naman ng Diyos yung anak ko kaysa mahal ko yung anak ko. So magtitiwala ako at matutulog ako dahil anong mapapala kung gising ako dito? So iba-ibang attitude, pare-parehong sitwasyon. Your attitude will shape your lifestyle. No? Ganon yun. Kung minsan merong mga asawa na hindi na halos pansinin ng asawa nila, laging wala. Merong mga nag-aalala, bakit siya laging wala, etc., etc. Meron mga, salamat, wala siya. Marami akong magagawa ngayon, walang abala. Nasa sayo yan, kung anong gagawin mo sa buhay mo. Pero hanggang hindi mo pinoproblema ang isang bagay, hindi yun problema. Ngayon, iniisip mo, ano kaya, Pastor, ano magagangyari po pag natunaw lahat ng mga yelo sa North Pole? Lumayas ka sa harap ko, hindi ko alam. Bakit mo ipapaproblema sa akin ng mga yelo sa North Pole? Di ba? Pero natin po problemahin yan. Magdasal ka, kahit alam ko na kasi lumubog ang buong mundo eh. Gusto ng Lord na lumutang sila Noah, lumutang. Di lumapit ka sa Diyos para kahit lumubog, lumutang ka. Bakit mo pa problemahin yung buong yelo, buong Antarctica? Ang saya-saya ng buhay ko dito, bibigyan mo ako ng problema. Ano po kaya't naglilindol? Kaya ba natin pigilin kahit anong gawin natin dito? Di ba? But of course, there are practical things you can do to minimize risk and danger. But you can only do so much. Kaya nga may Diyos eh. Para yung hindi mo kaya, ipasa Diyos mo. Magtiwala ka at mag-enjoy ka ng buhay. Gumawa ka ng mabuti. Kaya tayo gusto ng Diyos na pumanatag, tumahimik, para sa kapanatagan at katahimikan, ma-inspire kang gumawa ng mabuti. Hindi lang para magpasasa sa sarap. Your stability in life, your wealth, your security, your health, should not only be used for your personal enjoyment. It must become the springboard for much nobler missions in life. Na kumbaga, wala ka ng need, so pwede ka na magbigay. Malakas ka naman, pwede kang tumulong. Tahimik ang loob mo, pwede kang umakay, umunawa sa mga magugulo ang loob. Kaya gusto nating pumanatag, umayos, hindi lang para magpasarap. Para magawa natin yung misyon na ibinibigay sa atin ng Diyos na maging blessing tayo sa ating mga kapwa-tao. So, brothers and sisters, think about the things you worry about. It's your decision if you like to turn them into problems. Pag pinroblematize mo. Marami mga tanong pa, mga doktrina na hindi natin alam. Ano po kaya ang itsura natin sa langit? Hindi natin alam. Ang problemahin mo, mapasama ka doon. At alam natin yan, manalig ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad para sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus sa Panginoon tagapagligtas, at siya na ang may problema sa mga detalye. Bakit mo pinoproblema? Kahit naman tayo magtalo, mapuyat, hindi natin masasagot. Ipa sa Diyos ang mga bagay. Ito ang isa sa mga pinakamalalalim na regalo ng Diyos sa atin sa pananalig. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Nagkakaroon ka ng katahimikan. Matthew 6:26-34, karagdagan. Sabi ng Panginoon, sa halip ng mga problema kayo, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Huwag laging alalahanin ang nakaraan, nakakalungkot. Kaya pag kami mga medyo senior ladies magpa-party, tapos ini-invite ako, baka ang tugtog nyo, puro 60s and 70s, ayokong pumunta. Puro na lang tayo nung high school natin, nung ganyan. Wala na ba tayong future? Puro past na lang ang pinag-uusapan? Kaya kung minsan nakakatamad na rin umaten ng mga high school reunion, walang pinag-uusapan ko din nakaraan. Mahalaga ang tao, engaged niya yung today, hopeful siya about tomorrow, may mga plans siyang pinag-uusapan, hindi puro past, hindi puro lungkot. Kasi sayang ang isang araw na inubos mo sa lungkot, pwede mo namang pasayahin. Okay, maganda rin naman kumisang makinig ng mga lumang tugtog, mag-alala ng kahapon, pero huwag sobra. Because when you romance the past, you will be sad. Marami pa tayong, kaya hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, may today pa, para mabuhay tayo today. At yung bukas, hawak niya yan, hindi natin hawak, so huwag yung agawin sa Kanya. Kaya nagiging mabigat, inaagaw niyo sa Diyos yung pagbuhat sa past. Pero yung today,
kayang-kaya nating hawakan sa tulong ng Diyos kasi ibinibigay niya sa atin yung today. So sabi niya, ang alalahanin mo lang yung today. May maiinom pa po kaya tayo, Pastor, sa 2020? Ang layo pa nun. May tubig ka ba sa bahay mo ngayon? Meron po, masaya ka na. Bukas, lalagyan ulit yan ng Diyos. Sabi, give us this day our daily bread. Bakit mo lulutasin yung problema ng isang buong buhay sa isang araw? Yung lakas mo para lang sa problema ng araw na to, inuubos mo sa napakaraming araw na problema, kaya kinakapos. Pero lahat ng problema sa araw na to, kasya ang pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Kasya. Humihirap kasi yung blessing today, hinahati mo para sa problem tomorrow. Yung problem tomorrow, may kasamang blessing niya yun nakakambal. So yung ngayon ang atupagin mo sa buhay. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magpaplano ng future. Nagpaplano ka generally, but you don't get obsessed with that. But don't fail to live the moment, to savor the moment, because it will never happen again. Alam nyo, kahit anong iniintay nyo, pag wala kayong ginawa kundi hintayin yon, ganun lang pala, sandali lang tapos. Araw ng kasal, anibersaryo, fiesta, event, ang tagal mo pinaghahandaan, tapos sandali lang natapos, sasabi mo, ay tapos na. Marami kasi, nahihirapan silang ihanda yung darating pa, pero pag nangyayari na, they are too busy trying to be perfect, hindi nila na-enjoy. Tapos na. Wala na, lugi na sila. So enjoy the moment. Pag kami ikinakasal ako, may ibinubulong akong gano'n. Minsan may tinatanong sa akin, ano po yung ibinulong nyo, Pastor? May mga pakialamera kasi pati ibinulong mo, tinatanong. Sabi ko, wala. Sinabi ko lang, pagkakainan na, kumain kayong mabuti. Huwag kayong mag-entertain ng mga bisita. Tayo kayo ng tayo. Kasi this is your first meal together as husband and wife. Enjoy it. Stop being warriors and perfect hosts. Enjoy your meal. Ito yung meal, enjoyin ko. O, debut mo ngayon, enjoyin mo. Huwag mo nang isipin na kung anong bagay. Kasi mamaya, tapos na yan eh. Dapat ine-enjoy. Pag pangbukas, malayo pa. Do not worry. Focus on today's concerns and pleasures and enjoy whatever can be enjoyed. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, huwag kayong magpanik tungkol sa kahit anong bagay. At sa halip na yan, sa pamamagitan ng pananalangin taimtim na may kalakip na pasalamat, ilapit nyo sa Diyos ang gusto nyo. Sabi niya, at makikita nyo, yung kapayapaan ng Diyos na mahirap unawain, imposibleng makamit, mararamdaman ninyo and you will feel secure. So pagka nagkikita yung anxious, mga kapatid, nag-aalala, anong dapat gawin? Pray. With thanksgiving. Hindi lang prayer, puro request. May thanksgiving. Kasi nga, habang naaalala mo yung pagpapasalamat mo, naaalala mo, oo nga naman, maraming maganda sa buhay. Pati ikaw, nababago. Don't be anxious about anything. So do not problematize life in its details. And 1 Peter 5:7 is so very, very powerful. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi, ibigay nyo kay Kristo ang inyong mga alalahanin. Kasi Lord, nag-aalala po ako tungkol sa buhay ko, nag-aalala ako tungkol sa impyerno, nagpapaalala ako tungkol sa buhay na walang hanggan, sa kabilang buhay, nag-aalala ako tungkol sa kakainin ko, sa ganito, sa ganon. Sabi ni Jesus, binayaran ko na yun sa cross, bakit inaalala mo pa? Bayad na yan ha. Kaya sabi, cast all your anxiety on Him. Kasi bayad na. Ipapaalala sa ni Jesus, huwag mo nang problemahin, tapos na yan. Binayaran na. Kaya nga ako nagdugo, nasugatan, mahirapan, nagdusa, namatay, para hindi ka na magdusa. Bakit ginokopya mo ako, hindi naman ikaw ako? Ba't ka naman problema? Problema ko yan. Kaya nga si Jesus, Savior. He is Savior. He is Lord. Lord over all our problems and cares. Kaya sabi ng Ecclesiastes 11:10, so then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless.
Sabi, palayasin mo, iwagwag mo ang mga problema mo. Kaya ang laki ng gawa ng word na word, banish. Hindi lang sinabing remove, banish anxiety. And this word anxiety in its original word and language is the same as the clinical word now for anxiety. Yung halos masiraan ka ng bait sa pag-aalala, sa takot, sa panic, sa nervyos. Sabi, iwagwag mo yan, tanggalin mo yan. Hindi yan bagay sa mga anak ng Diyos. Do what it takes para matanggal yan. Kaya mga sinabi natin, maghanap ka ng ligaya, manalangin ka, get busy, alisin mo ang dapat mong alisin, palitan mo ang iyong mga pag-alala ng panalangin, ng kapayapaan, ng pananalig. Bakit? 1 John 4:3, the one who is in you is greater than the one who is in the world. God who lives in you is greater than the spirit that scares you. Kaya napakahalaga na isipin yan, yes, I'm a winner because Jesus Christ is a winner. Matthew 10:29-31, sabi ng Panginoon, are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Yung maliliit na ibon sa Israel, ang mura-mura, 2 nun, 1 pera lang. Para halos economic value. Sabi ng Panginoon, hindi ba ang mumura ng mga ibon na yan halos walang halaga? Pero wala ni isa sa mga yan ang namamatay nang hindi alam ng Diyos at hindi pinapayagan ng Diyos. Pati sila, pinapayagan muna ng Diyos na mamatay bago mamatay. Alam ng Diyos ang nangyayari sa kanila. Ikaw, sabing ganon, pati nga number ng buhok mo dyan sa anit mo, alam niya. Alam ng Diyos kung ilan nang nalaglag sa unan kagabi, sumama sa shower, ilan niya kung ilan tumutubo, alam niya kung ilan yung nalalagas. Ibig sabihin, ang pagkakaalam ng Diyos sa buhay natin, very updated and very detailed. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala. Higit kang mahalaga kaysa maliliit na ibon. Kaya pinapahalagahan ng Diyos ang iyong buhay, pahalagahan mo rin at huwag kang matakot kahit kailan. Ano ang mga ipinag-aalala niyo mga kapatid? Sa mga binanggit natin o sa mga hindi natin nabanggit, palayasin niyo sa buhay niyo yan. At saka sabi niyo, Pastor, ang laki po ng problema ko, walang solusyon. Walang solusyon? Sabi ko, hindi problema yan. Dahil ang problema, may solusyon. So ang sana pala, pag may problema ka, may kakambal yun na solusyon. Hindi pala yung problema. At lalo namang hindi problema pag walang solusyon. Wala pala solusyon, di huwag mo solven. Tanggapin mo. Dahil yun ang realidad. Hindi siya problem, reality siya. So huwag mong ibahin. Dahil yun pala yun walang solusyon. So may solusyon o wala, makabubuti sa iyong unawain yun. Huwag nating problemahin ang buhay. Life is not a problem to be solved. It is a gift of God to be enjoyed. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang When You Worry Too Much. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Setyembre, gaganapin ito sa September 1, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!